Sa isang tahimik na nayon na napapaligiran ng mga lumalagong puno at umaagos na ilog, naninirahan si Lucia kasama ang kanyang dalawang pamangkin na sina Mia at Ella. Bago pa man sumikat ang araw, maririnig na ang tilaok ng mga manok sa kanilang bakuran, isang senyales na panahon na upang magsimula ang araw. Si Lucia, isang masipag na babae na nasa edad 38, ay nagtatrabaho bilang waitress sa isang lokal na karinderya. Hindi lamang siya umaasa sa kanyang trabaho bilang waitress para sa pang-araw-araw nilang gastusin, kundi pati na rin sa kita mula sa pagbebenta ng itlog na galing sa kanilang 30 manok. Araw-araw, gumigising siya bago pa man tumilaok ang manok, sinisimulan ng umaga sa paghahanda ng pagkain para sa mga manok. Habang naglalakad siya papunta sa kulungan ng mga manok, naglalaro sa kanyang isipan ang mga plano para sa araw na iyon. Sana ay mabenta ang itlog ngayon, bulong niya sa sarili habang sinisimulan niyang pakainin ang mga manok. Ang bawat galaw ay may kasamang pag-asa na sana ay patuloy na lumago ang kanilang munting negosyo. Samantala, sina Mia at Ella, na kapwa nasa murang edad ng pagdadalaga, ay dahan-daang nagigising sa ingay ng mga manok. Si Mia, ang panganay, ay laging nagnanais na tumulong kay Lucia. Bagamat bata pa, ramdam niya ang responsibilidad na alagaan ang kanyang nakababatang kapatid at tulungan ang kanilang tiyahin sa abot ng kanyang makakaya. "Good morning, tita," bati ni Mia, habang naguunat pa ng katawan. "Ano po ang maitutulong ko ngayong umaga?" Ngiti ang isinukli ni Lucia sa kanyang pamangkin. "Maaari ka bang maghanda ng agahan para sa inyong dalawa? Ako na ang bahala dito sa mga manok." Habang nag-aasikaso si Mia sa kusina, si Ella naman ay lumabas ng kwarto, medyo masungit pa ang mukha. Hindi tulad ng kanyang ate, mas gusto ni Ella ang magbasa at maglaro kaysa gumawa ng mga gawaing bahay. "Tita Lucia, bakit kailangan nating gumising ng ganito kaaga araw-araw?" tanong ni Ella, ang kanyang tinig ay may bahid ng pagrereklamo. Si Lucia, habang inaayos ang pagkain ng mga manok, ay lumingon kay Ella na may ngiti. "Alam mo, Ella, ang paggising ng maaga ay nagbibigay sa atin ng mas maraming oras para sa ating mga gawain. At syempre, kailangan nating alagaan ang ating mga manok para sila ay malusog at makapagbigay ng maraming itlog." Si Ella, bagamat medyo iritable, ay tahimik na nakinig. Naiintindihan niya ang kahalagahan ng kanilang ginagawa, ngunit minsan ay nahihirapan pa rin siyang tanggapin ang maagang gising. Ang agahan ay isang simpleng kainan ng kanin at itlog na galing sa kanilang mga manok. Habang kumakain, nagkwento si Lucia sa kanyang mga pamangkin tungkol sa kanyang mga karanasan sa trabaho, ang mga tao na kanyang nakakasalamuha, at kung paano niya hinaharap ang bawat araw na may ngiti at pag-asa. "Alam niyo, mahalaga na lagi tayong magpasalamat sa bawat araw na mayroon tayo," sabi ni Lucia, habang tinutusok ang isang piraso ng itlog gamit ang kanyang tinidor. "Kahit mahirap ang buhay natin, may mga bagay pa rin tayong dapat ipagpasalamat." Tumango si Mia, sumasang-ayon sa sinabi ng kanyang tita Lucia. Si Ella, bagaman bata at madalas pa ring nagrereklamo, ay unti-unti na ring natututong pahalagahan ang kanilang simpleng pamumuhay. Ang mga salita ni Lucia ay unti-unting tumutulong sa kanila na makita ang kagandahan sa kanilang araw-araw na buhay, kahit sa simpleng pag-aalaga ng manok at sa pagsisimula ng araw bago pa man sumikat ang araw. Sa maliit na karinderya na matatagpuan sa tabi ng maluwag na kalsada sa kanilang nayon, dito nagtatrabaho si Lucia bilang waitress. Ang karinderya, bagamat hindi kalakihan, ay tanyag sa mga lokal dahil sa masasarap at abot-kayang pagkain. Ang may-ari, si Aling Nena, ay itinuring ng pamilya si Lucia dahil sa ilang taong pagtatrabaho nito sa kanya. Isang araw ng Lunes, kasagsagan ng mga suki na dumarating para sa kanilang tanghalian. Ang hangin ay may halong amoy ng sinigang na baboy at pritong isda na lalong nagpapagutom sa mga tao. "Lucia, pakidagdagan nga ng 2 kanin dito," sigaw ni Aling Nena mula sa kusina. Agad namang tumugon si Lucia. "Opo, Aling Nena. Heto na po." Habang inihahain ni Lucia ang mga karagdagang kanin sa isang mesa, lumapit ang isang suking si Mang Tonyo, isang matandang magsasaka. "Lucia, yung sa akin, pakidamihan ng sabaw ha. Pagkatapos ng mahabang araw sa bukid, wala nang mas sasarap pa sa mainit na sabaw." Ngiti ang isinukli ni Lucia. "Syempre po, Mang Tonyo, mainit na sabaw para sa sipag at tiyaga ninyo sa bukid. Sandali lang po at ihahain ko na." Habang naglalakad pabalik sa kusina,
Naramdaman ni Lucia ang pagod sa kanyang mga binti, ngunit mas nangingibabaw ang kasiyahan sa puso niya tuwing nakikita niyang nasisiyahan ang kanyang mga suki sa serbisyong kanyang ibinibigay. Ang bawat ngiti at pasasalamat mula sa kanila ay nagbibigay inspirasyon sa kanya na magpatuloy, kahit minsan ay mahirap ang trabaho. Pagkatapos ng buong araw na trabaho, pagod man sa katawan, umuwi si Lucia na may dala-dalang mga kwento para sa kanyang mga pamangkin. Pagdating sa bahay, sinalubong siya ng masiglang boses ni Mia. "Tita Lucia, kamusta po ang araw niyo sa karinderya?" tanong ni Mia habang tumutulong maghanda ng hapunan. "Ay, maraming tao ngayon, Mia. Si Mang Tonyo nga, hiniling na madagdagan ang sabaw sa kanyang sinigang," kwento ni Lucia habang inilalagay ang mga gulay sa kalan. Habang pinapakinggan ni Mia ang kwento, nagtatanong siya, "Tita, bakit po ba ang dami ninyong suki? Ano po ba ang sikreto ninyo?" Napangiti si Lucia sa tanong ng kanyang pamangkin. "Alam mo, Mia, sa trabaho ko, mahalaga ang magbigay ng magandang serbisyo at ngiti. Hindi lang basta pagkain ang binabalik-balikan ng mga tao, kundi pati na rin ang pakiramdam na sila ay mahalaga at inaalagaan." Tumango si Mia, tila ba naintindihan niya ang kahalagahan ng pagmamalasakit sa kapwa. "Gusto ko rin po sana na balang araw, makapagbigay ng kasiyahan sa mga tao tulad ninyo, tita." "Tita, nakapagdala po ba kayo ng ulam natin?" tanong ni Ella na kakadating lang mula sa paglalaro sa labas. "Oo, Ella, dinala ko ang natirang adobo mula sa karinderya. Halina't maghain na tayo," sagot ni Lucia habang pinapakiramdaman ang nakakapagod ngunit masayang araw na dumaan. Sa hapagkainan, habang pinagsasaluhan nila ang simpleng adobo at kanin, ibinahagi ni Lucia ang tungkol sa kanyang mga suki at ang araw-araw na buhay sa karinderya. Ang mga kwentong ito ay hindi lamang pampalipas oras, kundi isang paraan ni Lucia upang turuan ang kanyang mga pamangkin ng mga aral sa buhay, ang kahalagahan ng sipag, tiyaga, at kabutihang loob. Ang gabi ay nagtatapos sa mga tawanan at pagpaplano para sa susunod na araw, isang sulyap sa simple ngunit masayang buhay ng mag-anak. Sa isang tahimik na hapon, habang hinahagis ni Lucia ang mga tirang kanin sa kanyang mga manok, isang kakaibang bisita ang bigla na lamang lumitaw mula sa kumpol ng mga dahon sa gilid ng bakuran. Isang maliit na nilalang, may suot na makulay na damit, ang tumayo sa harap niya. Ito si Tanglaw, isang duwende mula sa kanilang kaharian sa gubat. Nabigla si Lucia, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. "Sino ka at saan ka nanggaling?" tanong niya. Ang kanyang boses ay halo ng takot at pagtataka. Ngumiti si Tanglaw, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa ilalim ng araw. "Ako si Tanglaw, galing ako sa kaharian ng mga duwende. Pasensya na kung nagulat kita. Naglalakbay ako at naghahanap ng makakain nang makita ko ang iyong magandang hardin." Hindi pa rin makapaniwala si Lucia, ngunit ang kanyang likas na kabaitan ay humiral. "Ah, sige, halika sa loob. Mayroon akong ilang pagkain na maaari mong kainin," alok niya, bagamat may bahid pa rin ang pag-aalangan. Habang naglalakad sila patungo sa bahay, patuloy na umiikot sa isip ni Lucia ang mga posibilidad. Maaaring hindi totoo ang mga ito, baka panaginip lang, isip niya. Ngunit ang kanyang puso ay nagsasabi na ang nilalang na ito ay nangangailangan ng tulong, at hindi niya ito kayang tanggihan. Pagpasok nila sa kusina, naghanda si Lucia ng simpleng almusal na binubuo ng scrambled eggs at piniritong isda. Habang naghahanda, nagsimula siyang magtanong, "Bakit ka naglalakbay, Tanglaw? Ano ang hinahanap mo sa iyong paglalakbay?" Umupo si Tanglaw sa isang maliit na upuan, pinagmamasdan ang maingat na pagkilos ni Lucia. "Naghahanap ako ng mga bagong kaibigan at karanasan. Gusto kong makita ang mundo ng mga tao, matuto sa inyong mga gawi at kultura," sagot niya. Ang kanyang boses ay puno ng paghanga at kuryosidad. Napaisip si Lucia habang binabaligtad ang isda sa kawali. Kahit siya ay hindi pa nakakalayo sa kanilang nayon, at dito na rin niya naisip na ang mundo ay puno ng mga kahanga-hangang bagay na hindi pa niya nakikita. "Marahil, sa pamamagitan ng iyong mga mata, Tanglaw, makakakita rin ako ng bagong pananaw sa mundo," bulong niya sa sarili. Nang ihain na ni Lucia ang pagkain, pinagmasdan niya si Tanglaw habang kumakain. Sa bawat kagat, ang duwende ay tila ba nagpapahayag ng malalim na pasasalamat at kasiyahan, na nagdulot ng init sa puso ni Lucia. "Masarap ba?" tanong niya. "Oo, napakasarap.
Hindi ko pa natitikman ang ganitong pagkain sa amin, tugon ni Tanglaw, ang kanyang mukha ay sumilay ng malawak na ngiti. Salamat sa iyong kabaitan, Lucia. Hindi ko malilimutan ang araw na ito. Nakaramdam si Lucia ng isang di maipaliwanag na kagalakan. Kahit paano, sa simpleng pag-aalok ng pagkain, nadama niyang nakatulong siya hindi lamang sa pagpapakain sa isang gutom na nilalang, kundi pati na rin sa pagbubukas ng kanyang mundo sa mga hindi inaasahang bisita at bagong kaibigan. Habang lumalalim ang kanilang pag-uusap, unti-unting nawala ang anumang pag-aalangan ni Lucia. Sa pagtatapos ng hapunan, natanto niya na ang hindi inaasahang pagkakataon na ito ay maaaring magbukas ng bagong kabanata sa kanyang buhay, isang kabanata kung saan ang mundo ay hindi lamang umiikot sa kanyang mga gawain sa karinderya at pag-aalaga ng manok, kundi sa mas malawak na universo ng pagkakaibigan at pagtuklas. Pagkatapos nilang kumain, nagbukas si Lucia ng isang mas malalim na pag-uusap habang siya'y naghuhugas ng pinagkainan. Nakakatuwa namang isipin na sa kabila ng pagiging abala ko, may panahon pa rin ako para sa mga ganitong hindi inaasahang pagkakataon, ani Lucia habang binabanlawan ang isang plato. Si Tanglaw, na abala sa pagpupunas ng mga baso, ay tumugon, at sa aming kaharian, kahit ako'y isang karpintero, paminsan-minsan ay kailangan ko rin ng pagtakas mula sa pang-araw-araw na gawain para maghanap ng bagong inspirasyon. Si Lucia ay huminto sandali, pinagmasdan si Tanglaw. Bilang waitress, araw-araw akong nakikisalamuha sa iba't ibang tao. Minsan, ito'y nakakapagod, ngunit sa bawat ngiti ng aming mga suki, may bagong lakas akong natatamo. Pareho pala tayo, Lucia, sabi ni Tanglaw na may ngiti. Sa pagtatrabaho ko bilang karpintero, ang bawat piraso ng kahoy ay nagbibigay sa akin ng pagkakataon para mag-ambag ng kagandahan sa aming mundo. Ginagawa ko ang mga ito na furniture, mga bahay, at kahit mga laruan para sa mga batang duwende. Si Lucia ay nagtanong, at paano ka nagsimula bilang karpintero? Anong nagtulak sa iyo para piliin ang ganong landas? Iyon ay isang magandang kwento, si Tanglaw ay tumawa. Noong bata pa ako, lagi akong namamangha sa mga estruktura at sining na nililikha ng aming mga matatandang karpintero. Kaya't noong ako'y nasa husto ng edad, nagpasya akong sundan ang yapak nila. Hindi lamang ito trabaho, kundi isang sining na nagpapahayag ng aming kultura at tradisyon. Iyan ang kagandahan ng buhay, hindi ba? Sagot ni Lucia. Kahit sa simpleng gawain, mayroong sining at malalim na kahulugan. Sa karinderya, hindi lang pagkain ang aking inihahain, kundi pag-aalaga. Sa bawat plato, nais kong maramdaman ng mga tao ang init ng aming pagtanggap at pagmamahal. Si Tanglaw, na humanga sa kanyang sinabi, napakaganda ng iyong pananaw, Lucia. Tila ba ang bawat itlog na iyong niluluto at ang bawat ngiti mo ay may taglay na mahika? Oo, at sa bawat umaga na gumigising ako para magpakain ng mga manok at maghanda para sa trabaho, palagi kong pinapaalala sa aking sarili na ang lahat ng ito ay para sa aking mga pamangkin, para sa kanilang kinabukasan. Pagbabahagi ni Lucia, ang kanyang mga mata ay may bahid ng determinasyon at pagmamahal. Nakatitig si Tanglaw, ang iyong mga sakripisyo at pagmamahal para sa iyong pamilya ay tunay na kahanga-hanga. Ipinapakita nito ang iyong tapang at dedikasyon. Nagbigay ito ng kakaibang kasiyahan kay Lucia. Salamat, Tanglaw. Sa iyong mga kwento, naalala ko rin na mahalaga ang magpahinga at magbigay oras sa sarili. Marahil, dapat ko ring bigyang pansin ang aking mga pangarap, hindi lang ang aking mga responsibilidad. Habang nagpapatuloy ang kanilang pag-uusap, pareho nilang nadama ang pagbubukas ng isang bagong yugto sa kanilang buhay, ang yugto ng pagtuklas at pagpapalalim ng pag-unawa sa sarili at sa mundo sa kanilang paligid. Habang papalubog ang araw at humuhupa ang mga ingay sa paligid, nagbigay si Tanglaw ng isang paunang pamamaalam. Lucia, oras na para ako'y bumalik sa kaharian ng mga duwende. Ngunit huwag kang mag-alala, babalik ako, at sa aking pagbabalik, may dala akong regalo para sa iyo bilang pasasalamat sa iyong kabaitan. Nagtaka si Lucia, ngunit ngumiti sa pag-aakalang baka isa na namang kwento lamang ito mula sa kanyang bagong kaibigan. Salamat, Tanglaw. Natutuwa akong makilala ka at mapakinggan ng iyong mga kwento. Mag-iingat ka. Pagkaraan ng ilang araw, habang abala si Lucia sa pag-aasikaso sa manukan, narinig niya ang pamilyar na tunog ng mahiwagang pagdating ni Tanglaw. Lumingon siya at nakita ang maliit na nilalang, nakangiti at may hawak na kakaibang bagay.
Lucia, tulad ng ipinangako ko, bumalik ako. At dala ko ang regalo para sa'yo, sabi ni Tanglaw, iniaabot ang isang kumikinang na bombilya na tila gawa sa kristal at naglalabas ng mahinang liwanag kahit wala itong koneksyon sa kuryente. Napamangha si Lucia sa ganda ng bombilya. Tanglaw, ito ba ang sinasabi mong regalo? Ano ang espesyal dito? Ngumiti si Tanglaw, oo Lucia. Ito ay isang mahiwagang bombilya na hindi nangangailangan ng kuryente. Ang ilaw mula dito ay naglalaman ng enerhiya na makapagpapadami ng itlog ng iyong mga manok. Hindi lang yan, ang mga itlog na manggagaling sa ilalim ng ilaw na ito ay magiging mas masustansya at mas masarap. Halos hindi makapaniwala si Lucia sa kanyang narinig. Talaga, ibig sabihin, ang bombilya na ito ay magbabago ng buhay namin. Tumango si Tanglaw, oo Lucia. Sa tulong ng bombilya na ito, hindi mo na kailangang mag-alala pa sa kita. Ang iyong mga manok ay mangingitlog ng 10 hanggang 12 beses sa isang araw. Ang simple mong buhay ay magiging mas maunlad. Labis ang pasasalamat ni Lucia, hindi lamang dahil sa regalo na natanggap, kundi dahil sa pambihirang pagkakaibigan na nabuo sa pagitan nila ng isang maliit na nilalang mula sa ibang mundo. Salamat Tanglaw. Hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan. Ang makita kang masaya at maunlad ay sapat ng pasasalamat para sa akin, tugon ni Tanglaw. Ngayon, dapat na akong bumalik sa aking kaharian. Ngunit tandaan mo Lucia, ang mahiwagang bombilya ay simbolo ng ating pagkakaibigan, mananatili itong maliwanag at mayroong pag-asa. At sa isang kisap mata, nawala si Tanglaw, iniwan si Lucia na may hawak na hindi lamang isang mahiwagang bombilya, kundi isang pangakong magbibigay ng bagong liwanag sa kanyang buhay at sa buhay ng kanyang mga pamangkin. Tumayo siya doon, sa gitna ng kanyang manukan, na ngayon ay may bagong pag-asa at kasiyahan sa puso. Hindi pa sumisikat ang araw nang ilagay ni Lucia ang mahiwagang bombilya sa manukan. Ang kakaibang ilaw na nagmumula rito ay agad na kumalat sa buong kulungan, na tila nagdadala ng isang di nakikitang sigla sa mga manok. Kinabukasan, sa kanyang pagkagulat, napansin niyang mas marami ang itlog kaysa dati, at hindi lang basta mas marami, kundi mas malaki at mas makintab. Diyos ko, ano ito? Bulong ni Lucia habang marahan na pinupulot ang mga itlog. Nadama niya ang kakaibang bigat at kinis ng bawat isa, na tila nagtataglay ng lihim na lakas. Sa sumunod na mga araw, tuloy-tuloy ang pagdami ng mga itlog, at ang balita tungkol dito ay kumalat sa kanilang nayon. Isang umaga, habang binibili ni Aling Nora, ang suki niyang kapitbahay, ang pang-araw-araw na supply ng itlog, napansin niya ang pagbabago. Lucia, bakit parang iba ang itsura ng mga itlog ngayon? Mas malaki at mas makintab sila, puna ni Aling Nora. Ngumiti si Lucia, ngunit piniling huwag sabihin ang tungkol sa mahiwagang bombilya. Baka dahil maayos ang pakiramdam ng mga manok Aling Nora. Masigla sila nitong mga nakaraang araw, sagot niya, pinapanatiling lihim ang tunay na dahilan. Kahit ano pa man ang dahilan, masarap ang mga tinda mong itlog Lucia. Parang mas lalong sumarap, sabi ni Aling Nora, na tila masaya sa kanyang nadiskubre. Hindi nagtagal, ang mga itlog ni Lucia ay naging kilala hindi lamang sa kanilang nayon, kundi pati na rin sa mga kalapit lugar. Mga restaurant at bakery mula sa iba't ibang bahagi ng bayan ang nagpahayag ng interes na bumili ng mga itlog sa kanya. Isang hapon, dumating si Mang Ernesto, ang may-ari ng pinakamalaking restaurant sa bayan. Lucia, narinig ko sa mga kapwa ko negosyante na kakaiba ang mga itlog mo. Pwede ba akong mag-order ng regular na supply para sa restaurant ko? Tanong niya, dala ang isang maaliwalas na ngiti sa kanyang mukha. Nagulat si Lucia sa biglaang interes ngunit agad ding sumagot, syempre Mang Ernesto, pwede kitang supplyan. Ilang itlog po ang kailangan ninyo sa isang linggo? Mga 100 itlog muna. Tingnan natin kung paano tatanggapin ng mga customer, tugon ni Mang Ernesto, na may halong excitement sa boses. Sa pag-uwi ni Lucia sa gabi, nadama niya ang kakaibang halo ng pagod at pasasalamat. Sa kanyang silid, taimtim siyang nagdasal, salamat Tanglaw, sa regalo mo. Sana patuloy kong magamit ito sa mabuti. Sa bawat araw na lumipas, habang patuloy na dumarami ang kanyang kita, hindi nakalimutan ni Lucia ang maging mapagkumbaba at mapagpasalamat.
Ang mahiwagang bumbilya ay naging simbolo ng bagong yugto sa kanyang buhay, hindi lamang sa pag-asenso kundi pati na rin sa pagkakaroon ng bagong responsibilidad na gamitin ang kanyang mga biyaya sa pagtulong sa iba. Ang kanyang manukan ay hindi na lamang basta manukan, ito na ngayon ang pinagmumulan ng pag-asa at kaligayahan para sa marami. Sa paglipas ng mga araw, ang mga itlog mula sa manukan ni Lucia ay tuluyan ng nakilala sa buong bayan bilang pinakamasarap na itlog. Mga mamimili mula sa iba't ibang sulok ng bayan, mula sa mga may-ari ng maliliit na bakery hanggang sa mga chef ng malalaking restaurant, ay nagsimulang dumagsa sa kanyang tahanan upang makakuha ng supply ng mga itlog. Isang umaga, habang inihahanda ni Lucia ang mga crates ng itlog para sa delivery, dumating si Mang Rodel, ang may-ari ng isang sikat na bakery sa bayan. "Lucia, talagang kakaiba ang mga itlog mo. Parang may magic sa lasa. Lahat ng tinapay at pastry na ginagawa namin gamit ang iyong mga itlog ay nagiging mas masarap," sambit niya, habang maingat na sinisiyasat ang mga itlog na kanyang binili. Napangiti si Lucia, puno ng pagmamalaki at kasiyahan. "Salamat Mang Rodel. Natutuwa akong nagugustuhan ninyo ang mga itlog. Siguro dahil sa espesyal na pag-aalaga at pagmamahal na ibinibigay namin sa aming mga manok. Kung ano man yang sikreto mo, ituloy mo lang. Dagdagan mo pa nga ang order ko sa susunod na linggo," hiling ni Mang Rodel habang isinusulat ang kanyang order. Sa pagtaas ng demand, naramdaman ni Lucia na kailangan na niyang gumawa ng malaking desisyon. Matapos ang ilang gabing pag-iisip at pagdarasal, nagpasya siyang kausapin si Aling Nena sa karinderya. "Aling Nena, may mahalaga po akong sasabihin," panimula ni Lucia isang hapon matapos ang kanyang shift. Umupo sila sa isang sulok ng karinderya, kung saan tahimik at walang maraming tao. "Ano yun Lucia? Mukhang seryoso to ah," tugon ni Aling Nena, na may bahid ng pag-aalala sa kanyang mukha. "Aling Nena, nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga taon na pinagtrabaho niyo ako dito. Ngunit sa dami po ng umo-order ng mga itlog, sa tingin ko po ay kailangan ko nang mag-focus doon sa manukan. Kailangan ko na pong magdesisyon na umalis dito sa karinderya," mahinahon na paliwanag ni Lucia, bagamat may kirot sa kanyang dibdib sa pag-iisip na iiwan niya ang trabahong matagal na niyang ginagampanan. Napabuntong hininga si Aling Nena. "Naiintindihan ko Lucia. Alam mo naman na susuporta ako sa'yo kahit anong desisyon mo. Malaki ang naitulong mo dito. Basta't kung kailangan mo ng tulong o may problema ka, nandito lang ako." "Salamat po Aling Nena. Hindi ko po makakalimutan ang lahat ng aral na natutunan ko sa inyo," tugon ni Lucia, ang kanyang mga mata ay namumuo ng luha. Sa mga sumunod na araw, pinagtuunan ni Lucia ang pagpapalawak ng kanyang manukan. Nagdagdag siya ng mga bagong kulungan at bumili ng karagdagang mga manok. Hindi lamang lokal na merkado ang kanyang target, inisip din niyang magbenta ng mga itlog sa kalapit na mga bayan. Sa bawat paghakbang ni Lucia patungo sa kanyang bagong layunin, nadarama niya ang halo-halong emosyon, ang excitement sa bagong yugto ng kanyang buhay, ang pangungulila sa mga kasamahan sa karinderya, at ang kagalakan sa pagtupad ng kanyang mga pangarap. Ang bawat araw ay puno ng pag-asa at pag-asam para sa mas maunlad na kinabukasan, hindi lamang para sa kanya kundi pati na rin para sa kanyang mga pamangkin at sa komunidad na kanyang pinaglilingkuran. Habang umuunlad ang negosyo ni Lucia, gumanda rin ang takbo ng kanyang buhay. Mula sa simpleng bahay, nakapagpatayo siya ng isang mas malaki at komportableng tahanan para sa kanya at sa kanyang mga pamangkin. Hindi lamang bahay ang kanyang napalawak, kundi pati na rin ang manukan, na ngayon ay mas malinis, mas organisado, at mas malaki. Isang umaga, habang nagkakape si Lucia sa kanyang bagong kusina, tinawag niya si Ella para mag-usap sila. Napansin niya ang pagbabago sa ugali ni Ella, na naging mas mayabang simula nang umunlad ang kanilang pamumuhay. "Ella, may napapansin akong pagbabago sa iyong ugali," mahinahon niyang simula, ang tono ay puno ng pag-aalala. "Hindi maganda ang pagiging mayabang at mapagmataas sa iba." Si Ella, na abala sa pag-scroll sa kanyang telepono, ay bahagyang umirap bago tumugon. "Pero tita, totoo naman na mas mayaman na tayo ngayon, di ba? Dapat proud tayo, hindi ba?" Nagbuntong hininga si Lucia, sa kamarahan na inilagay ang tasa sa mesa. "Totoo na mas umunlad tayo, pero hindi iyon dahilan para maliitin natin ang iba. Ang tunay na yaman Ella, ay hindi nasusukat sa pera o sa mga bagay na mayroon tayo.
Nasusukat ito sa kung paano ang pagtrato natin sa ating mga kapwa. Nanatiling tahimik si Ella, tila nag-iisip. Tandaan mo, ang pagiging mayabang ay hindi magandang ugali. Dapat nating ibahagi ang ating mga biyaya, hindi para ipagmalaki ito, kundi para makatulong sa iba. Patuloy ni Lucia, pilit pinapanatili ang mahinahon ngunit matatag na boses. Si Ella ay bahagyang yumuko, marahil ay nahihiya. Sorry tita, hindi ko naman sinasadya na magmataas. Medyo nadala lang siguro ako. Ngumiti si Lucia, lumapit kay Ella at niyakap siya. Alam ko Ella, mahalaga lang na lagi nating tatandaan kung saan tayo nanggaling at kung paano natin narating ang kinaroroonan natin ngayon. Nang gabing iyon, habang naghahanda ng hapunan, pinag-usapan pa nila ang tungkol sa kahalagahan ng kababang loob at pagiging mapagkumbaba. Si Lucia, bagaman abala sa pagpapalago ng negosyo, ay lalong naging mapagbantay sa paghubog ng mga ugali ng kanyang mga pamangkin, lalo na kay Ella. Habang umuunlad ang kayamanan ni Lucia, hindi niya kinalimutan ang kanyang responsibilidad sa komunidad. Ang kanyang manukan ay hindi lamang naging pinagmumulan ng kita, kundi naging instrumento rin sa pagbibigay ng tulong sa mga kapitbahay. Isang umaga, nagpasya si Lucia na magbahagi ng mga itlog sa mga pamilyang kapos sa kanilang nayon. Pinili niya ang mga sariwang itlog, inilagay ang mga ito sa isang malaking basket, at nagsimulang maglakad sa kanilang maliit na barangay. Magandang umaga Aling Mercy, bati ni Lucia habang nilalapitan ang bahay ng isang matandang byuda na kilala sa kanilang lugar. Iniabot niya ang ilang itlog sa matanda. Para po sa inyo, sana po ay makatulong ito. Napangiti si Aling Mercy, na may bahid ng pasasalamat sa kanyang mukha. Salamat, Lucia. Napakalaking tulong nito sa akin, lalo na't mahirap mag-isa. Patuloy si Lucia sa kanyang paglalakad, pinupuntahan ang bawat bahay na sa tingin niya ay nangangailangan ng kaunting tulong. Sa bawat bahay, ibinabahagi niya ang mga itlog, at sa bawat pag-abot, nakikita niya ang mga ngiti at naririnig ang mga pasasalamat ng mga tao. Maraming salamat Lucia, nakakatuwa na hindi mo kami nakakalimutan kahit pa umunlad ka na, sabi ni Mang Carlos, isang ama ng 3 maliliit na bata, habang tinatanggap ang basket ng itlog. Malaking bagay ito para sa amin, lalo na't marami kaming bibig na pinapakain, dagdag pa niya, habang masayang pinapakita ang mga itlog sa kanyang mga anak. Ang malaking pagbabago sa kabuhayan ng pamilya ni Lucia ay patuloy na nagdala ng hamon sa pag-uugali ng kanyang pamangkin na si Ella. Sa kabila ng kasaganaan at bagong yaman, unti-unting nagbago ang pakikitungo ni Ella sa mga tao sa kanilang nayon. Isang hapon, habang nag-aayos si Lucia ng mga bagong kulungan para sa mga manok, napansin niya ulit ang pag-uusap ni Ella sa kanyang mga kaibigan sa labas ng kanilang bakuran. Ang tono ng boses ni Ella ay mayabang at mataas. Oo, ang laki na ng bahay namin ngayon, at ang dami naming manok. Hindi tulad ng iba dito sa atin, pagmamayabang ni Ella, na tila ipinagmamalaki ang kanilang bagong yaman ng walang pagpapakumbaba. Narinig ni Lucia ang usapan at nadama ang bigat sa kanyang puso. Nang magkaroon ng pagkakataon, kinausap niya si Ella sa kanilang sala. Ella, may napapansin ako sa iyong mga sinasabi at kilos, mahinahon ngunit seryosong sabi ni Lucia. Napabuntong hininga si Ella, ano po iyon tita? Uulitin ko, ang iyong pagiging mayabang at pagmamaliit sa iba. Hindi magandang ipagmalaki ang ating mga biyaya. Dapat nating isipin na ang lahat ng ito ay maaaring mawala, at ang pinakamahalaga ay kung paano tayo nakikitungo sa kapwa natin, paalala ni Lucia. Ngunit imbis na makinig, ipinagtanggol ni Ella ang kanyang sarili. Pero tita, totoo naman ang sinasabi ko, di ba? Mas mayaman na tayo kumpara sa kanila. Si Lucia, bagamat dismayado, ay pinilit manatiling mahinahon. Ella, hindi sa lahat ng oras ay kailangan ipamukha sa iba ang ating kalagayan. Tila hindi pa rin lubos na naunawaan ni Ella ang punto ni Lucia. Naiintindihan ko po, pero masarap lang pong ipakita na umasenso na tayo. Nag-alala si Lucia sa patuloy na ganitong ugali ni Ella. Kinagabihan, nagdasal siya na sana'y magbago ang puso ng kanyang pamangkin. Napagtanto niyang ang mga material na bagay ay madaling baguhin ang pananaw ng isang tao, at ninais niyang mahanap ni Ella ang tunay na kahulugan ng pagiging mayaman. Sa mga sumunod na araw, sinubukan ni Lucia na higit pang ipakita kay Ella ang kahalagahan ng kababang loob sa pamamagitan ng kanilang mga gawain, sa pamamahagi ng itlog, sa pagtulong sa mga kapitbahay,
at sa pagkakaroon ng mas maraming oras sa pag-uusap tungkol sa mga aral ng buhay. Sa kalagitnaan ng gabi, habang malalim ang tulog ni Ella, ang silid ay napuno ng isang mahiwagang ilaw. Sa kanyang panaginip, lumitaw si Tanglaw, ang duwende na minsan ang nagbigay ng mahiwagang bombilya kay Lucia. Ang kanyang mukha ay seryoso ngunit mayroong kabaitan, lumutang siya sa ere na may bahagyang ngiti. Ella, ako si Tanglaw, naalala mo pa ba ako, bungad ng duwende sa malumanay na tono. Napatingin si Ella, bahagyang naguguluhan ngunit nakikinig. Opo, naaalala ko po kayo. Kayo po ang duwende na kaibigan ni Tita Lucia, sagot niya, ang kanyang tinig ay nagpapahiwatig ng kuryosidad at pagtataka. Oo, at narito ako ngayon para makausap ka tungkol sa ilang mahalagang bagay, patuloy ni Tanglaw. Napansin ko, at ng iyong tita, na may ilang pagbabago sa iyong ugali na hindi ka nais-nais. Sa kanyang panaginip, nadama ni Ella ang bigat ng mga salitang iyon. Sumagot siya, opo, medyo naramdaman ko rin po iyon. Tandaan mo Ella, ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa ginto o sa mga materyal na bagay na pag-aari mo. Ang tunay na yaman ay ang kabutihan ng iyong puso at ang magandang pagtrato sa ibang tao, mahinahong paliwanag ni Tanglaw. Nagsimula siyang maglakad, at sumunod si Ella sa kanya sa isang mahiwagang landas sa kanyang panaginip. Sa kanilang paligid, lumitaw ang mga imahe ng mga tao sa nayon na tinutulungan ng Tita Lucia niya, nagpapakita ng mga ngiti at pasasalamat. Nakikita mo ba ang mga ngiting iyon Ella? Iyan ang resulta ng tunay na kabutihan. Ang iyong Tita Lucia ay hindi lamang nagbabahagi ng itlog, nagbabahagi rin siya ng kabutihan at pag-asa, patuloy ni Tanglaw. Naluha si Ella, nakikita ko po. Pero, paano ko po ba mababago ang aking sarili? Paano ko maibabalik ang dating ako? Simulan mo sa pagiging mapagpakumbaba Ella. Isipin mo hindi lamang ang iyong sarili kundi ang kapakanan ng iba. Ang pagbabago ay hindi biglaan, unti-unti ito. Ngunit kung magsisimula ka sa maliit na kabutihan, tulad ng pagtulong sa isang kapitbahay o pagngiti sa isang estranghero, unti-unti mong mararamdaman ang pagbabago hindi lamang sa paligid mo, kundi pati na rin sa iyong puso, payo ni Tanglaw. Napabuntong hininga si Ella, salamat po Tanglaw. Gagawin ko po ang lahat para maibalik ang kabutihan sa aking puso. Ngumiti si Tanglaw, alam kong kaya mo ito Ella. At tandaan mo, lagi kang may kaibigan sa akin at sa iyong tita na handang umalalay sa iyo. Nagising si Ella kinabukasan na may bagong pananaw. Nadama niya ang kanyang puso na mas magaan at may determinasyon na baguhin ang kanyang mga kamalian. Sa almusal, masaya niyang ibinahagi kay Tita Lucia niya ang kanyang panaginip at ang mga aral na natutunan niya mula kay Tanglaw. Si Lucia, na puno ng pagmamalaki at pag-asa, ay niyakap si Ella. Napakagandang panaginip Ella, at mas maganda ang iyong desisyon na sundin ang mga aral na iyon. Lagi akong narito para suportahan ka sa iyong paglalakbay patungo sa pagbabago. Sa araw na iyon, nagsimula si Ella na magpakita ng mga pagbabago sa kanyang pag-uugali, patungo sa isang mas mabuting bersyon ng kanyang sarili. Sa paggising ni Ella, hindi lamang ang sikat ng araw ang bumasag sa dilim ng gabi, kundi pati na rin ang liwanag ng bagong pag-asa at pagbabago sa kanyang puso. Dala ng kanyang panaginip at ng mga aral mula kay Tanglaw, nagpasya siyang magsimulang kumilos ng may kababaang loob at pagmamalasakit sa iba. Isang umaga, matapos ang isang malakas na bagyo na tumama sa kanilang lugar, lumabas si Ella at nakita ang pinsala na idinulot nito sa kanilang komunidad. Maraming bahay ang napinsala, at ang ilang kapitbahay ay nagsisimula ng maglinis ng mga debris sa kanilang paligid. Napansin ni Ella ang isang matandang babae na nahihirapang mag-ayos ng mga nasirang bahagi ng kanyang tahanan. Lumapit siya dito, isang bagay na hindi niya sana ginawa bago ang kanyang pagbabago. Lola, tulungan ko po kayo, alok ni Ella, na may tunay na malasakit. Maraming salamat iha, sagot ng matanda, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pagod at pasasalamat. Pagbalik sa bahay, nagmamadaling hinanap ni Ella si Lucia. Tita Lucia, nakita ko po ang mga nasalanta ng bagyo. Pwede po bang magluto tayo ng lugaw at magdagdag ng itlog para ipakain sa kanila? Gusto ko pong tumulong sa abot ng aking makakaya, suhestyon niya, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon at pag-aalala. Napangiti si Lucia, ang puso niya ay puno ng galit at pagmamalaki sa nakikitang pagbabago sa kanyang pamangkin. Napakagandang ideya Ella, magsimula na tayo agad.
Ipaghahanda ko ang mga kailangan natin, sagot niya, habang pareho silang nagtungo sa kusina. Habang abala sila sa paghahanda ng lugaw, dama ni Lucia ang pagbabago hindi lamang sa kilos kundi pati na rin sa espiritu ni Ella. Ella, nakakatuwa na makitang ikaw mismo ang nagmungkahi nito. Ipinapakita nito na malaki na ang iyong pinagbago, puna ni Lucia. Tita, naisip ko lang po na kung nasa sitwasyon nila ako, magiging malaking tulong ang kaunting pagkain. Naalala ko po ang sinabi ni Tanglaw sa panaginip ko, at gusto ko pong maging mabuting tao, pag-amin ni Ella, habang maingat na nilalagyan ng itlog ang bawat mangkok ng lugaw. Nang matapos ang pagluluto, magkasama silang nagtungo sa sentro ng kanilang barangay kung saan nagtipon ang mga nasalanta. Isa-isa nilang inihain ang mainit na lugaw sa mga nangangailangan, at sa bawat abot ng mangkok, nakita ni Ella ang pasasalamat sa mga mata ng mga tao, ang parehong ngiting binanggit ni Tanglaw. Sa araw na iyon, hindi lamang mga tiyan ang napuno ni Ella at Lucia, kundi pati na rin ang kanilang mga puso. Ang araw ng pagtulong ay nagtapos sa maraming pasasalamat at ngiti, na nagdala ng bagong kahulugan sa buhay ni Ella. Ang tunay na kasiyahan ay nasa pagbibigay at pagmamalasakit sa kapwa. Sa paglipas ng mga araw, ang manukan ni Lucia ay hindi na lamang simpleng pinagkukunan ng itlog para sa mga lokal na customer, kundi naging kilala na rin sa mas malawak na merkado. Ang pagkakaroon ng mga kliyente mula sa malalaking lungsod tulad ng Manila, lalo na ang isang sikat na Japanese restaurant na regular na umo-order ng maraming itlog para sa kanilang ramen, ay nagbigay ng bagong dimensyon sa kanyang negosyo. Isang araw, habang naghahanda si Lucia, Mia, at Ella ng mga kahon ng itlog na ipapadala sa Manila, dumating si Mr. Sato, ang may-ari ng Japanese restaurant, para personal na makita ang manukan. Magandang araw Lucia, bati ni Mr. Sato, na may kasamang tagasalin dahil hindi siya marunong magsalita ng Tagalog. Nais ko sanang makita kung saan nagmumula ang mga itlog na lubos naming kinagigiliwan sa aming restaurant. Magandang araw din po sa inyo Mr. Sato. Ikinagagalak ko po na ipakita sa inyo ang aming manukan, masayang tugon ni Lucia. Habang ipinapakita kay Mr. Sato ang manukan, ipinaliwanag niya ang mga pamamaraan sa pag-aalaga ng mga manok na kanilang isinasagawa, upang mapanatiling mataas ang kalidad ng mga itlog. Impressive, komento ni Mr. Sato, na mukhang namangha sa malinis at maayos na kapaligiran ng manukan. No wonder your eggs have such quality. They are essential to the taste of our ramen. Nagpatuloy ang usapan sa isang maliit na table sa pagitan ng dalawang manukan. Dito nila tinalakay ang posibilidad ng pagpapalawak pa ng orders at kahit ng pagtatayo ng isa pang manukan upang suportahan ang lumalaking demand. Lucia, sa ganda ng kalidad ng iyong mga itlog, nais naming doblehin ang aming weekly order. Posible ba ito sa iyong kapasidad ngayon? Tanong ni Mr. Sato, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng seryosong interes. Napaisip si Lucia, alam niyang nangangailangan ito ng mas malaking responsibilidad. Mr. Sato, magiging hamon po ito, ngunit gagawin namin ang lahat upang matugunan ang inyong pangangailangan. Posible po na magdagdag kami ng mga bagong kulungan at manok. Natutuwa, tumango si Mr. Sato. Excellent, we are looking forward to more of your excellent eggs. Our customers have been giving great feedback. Sa pag-uwi ng kanyang bisita, naramdaman ni Lucia ang bigat at saya ng bagong responsibilidad. Hindi lamang para sa kanya, kundi para sa buong komunidad na umaasa sa paglago ng kanyang negosyo. Samantala, isang malaking chain ng tapsilogan mula sa iba pang bahagi ng bansa ang nakipag-ugnayan din kay Lucia para sa regular na supply ng itlog. Sa pagdami ng mga ganitong oportunidad, natanto ni Lucia, Mia, at Ella na ang kanilang manukan ay hindi na lamang basta-basta, ito na ngayon ang kanilang tulay sa isang mas magandang hinaharap. Nagtapos ang araw na iyon na puno ng pasasalamat at pag-asa. Sa kanilang hapunan, ibinahagi ni Lucia sa kanyang mga pamangkin ang lahat ng mga pag-uusap. Ella at Mia, mukhang marami tayong trabaho na kailangan gawin, sabi niya, ang kanyang tinig ay halo ng pagod at excitement. Sumagot si Mia nang may ngiti sa kanyang mukha. Tutulong po ako tita, masaya po ako na lalong umuunlad ang ating negosyo. Sumunod na tumugon si Ella, ngayon ay mas mature at mas responsable, handa rin po akong tumulong tita. Alam ko po ang halaga ng ating ginagawa hindi lang para sa atin kundi para sa lahat ng umaasa sa atin.
Ang kanilang simpleng hapunan ay naging espesyal sa mga ngiti at tawanan, isang perpektong pagtatapos sa araw ng pagpaplano at pagharap sa mga bagong hamon. Sa bawat hakbang, lalo nilang nadarama ang kahalagahan ng kanilang pagtutulungan, ang tunay na pundasyon ng kanilang tagumpay. Sa paglago ng demand para sa mga itlog ni Lucia, kinailangan niyang magtayo ng 2 bagong mahabang kulungan para sa kanyang manukan. Ang pagpapalawak na ito ay hindi lamang nagdulot ng dagdag na kita, kundi naging daan din upang makatulong sa kanyang mga kapitbahay. Isang umaga, habang abala si Lucia at ilang mga bagong tauhan sa pag-aayos ng mga kulungan, biglang lumitaw si Tanglaw, dala ang karagdagang mga mahiwagang bombilya. Lucia, nabalitaan ko ang iyong pagpapalawak at naisip kong maaari kang mangailangan ng dagdag na tulong mula sa aming mahika, sabi ni Tanglaw, iniaabot ang mga bombilya kay Lucia. Napakalaking tulong nito, Tanglaw. Salamat sa iyong kabutihan, tugon ni Lucia. Ang kanyang mukha ay sumasalamin sa taos-pusong pasasalamat. Habang inilalagay ni Lucia ang mga bagong bombilya, lumapit ang ilan sa kanyang mga bagong tauhan, kasama na si Mang Raul, isang kapitbahay na matagal nang walang trabaho. Aling Lucia, maraming salamat po sa pagkakataong makapagtrabaho dito sa manukan. Malaking tulong po ito sa amin, pasasalamat ni Mang Raul. Ang kanyang mga mata ay nagpapahiwatig ng kanyang kaluwagan sa damdamin. Napakasaya ko na makatulong, Mang Raul. Ang paglaki ng ating negosyo ay hindi lamang para sa atin, kundi para rin sa ating komunidad, sagot ni Lucia, habang tinutulungan siyang i-install ang mga bombilya. Sa pagtatapos ng araw, nagtipon si Lucia at ang kanyang mga tauhan para sa isang maliit na salo-salo bilang pagdiriwang sa kanilang bagong simula. Sa kanilang pag-upo sa mahabang mesa sa tabi ng mga kulungan, binuksan ni Lucia ang isang pag-uusap. Alam nyo, hindi lamang ito tungkol sa paglaki ng ating negosyo. Ito ay tungkol din sa pagtutulungan at pagbabahagi ng ating mga biyaya, sabi ni Lucia. Tumango si Ella, na ngayon ay mas mature at mas nakakaunawa sa mga aral ng buhay. Tita, natutunan ko na ang tunay na kahulugan ng yaman mula sa iyo. Hindi ito nasusukat sa dami ng itlog na ating naibebenta, kundi sa dami ng buhay na ating natutulungan at napapasaya. Nagpalakpakan ng lahat, sumasang-ayon sa sinabi ni Ella. Ang gabi ay puno ng tawanan at masasayang kwentuhan, bawat isa'y nagpapasalamat sa magandang pagkakataon na magkasama-sama bilang isang komunidad. Habang lumilipas ang oras, naramdaman ni Lucia ang kakaibang kasiyahan sa kanyang puso, ang kasiyahang nagmumula sa pagkakaroon ng masayang tahanan, hindi lamang para sa kanyang pamilya kundi para sa buong komunidad. Ang kanyang manukan ay hindi lamang isang lugar ng trabaho, ito ay naging isang lugar kung saan nabubuo ang pag-asa at mga pangarap. Sa isa sa kanilang mga biyahe sa Manila para mag-deliver ng itlog sa iba't ibang restaurant at supermarket, nagpa siya si Lucia, kasama sina Mia at Ella, na kumain sa Japanese restaurant ni Mr. Sato. Ito ang unang pagkakataon na makakatikim sila ng mga pagkaing ginamitan ng mga itlog mula sa kanilang sariling manukan sa isang kilalang kainan. Pagdating nila sa restaurant, sinalubong sila ni Mr. Sato ng may malaking ngiti. Lucia, Mia, and Ella, welcome. I'm so glad you could join us today. It's a great opportunity to experience firsthand how your exceptional eggs enhance our dishes, bati ni Mr. Sato, habang iginagayad sila papunta sa kanilang mesa. Thank you, Mr. Sato. We are excited to taste how our eggs contribute to your wonderful cuisine, tugon ni Lucia, habang pinagmamasdan ng elegante at maayos na paligid ng restaurant. Habang hinahain ang ramen, hindi maitago ni Mr. Sato ang kanyang pagmamalaki. This is one of our best sellers. Your eggs make the broth richer and the flavor more profound. It's been a hit with our customers. Sa unang tikim pa lamang, agad naramdaman ni Lucia at ng kanyang mga pamangkin ang kakaibang lasa ng ramen. This is delicious, Mr. Sato. I can really taste the difference. It's amazing to think that our eggs could enhance something already so good, sabi ni Lucia, puno ng paghanga at kasiyahan. Si Ella, na ngayon ay mas mature at reflective ay idinagdag, nakakamangha makita kung paano nagiging kahanga-hangang putahe ang bunga ng ating pagsisikap sa manukan. Lalo kong na-appreciate ang ating mga pagsisikap. Nakangiting sumang-ayon si Mia. Oo, parang bahagi tayo ng isang mas malaking layunin, nag-aambag sa isang espesyal na bagay na nagbibigay galak at kasiyahan sa mga tao.
Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap habang kumakain, pinag-uusapan ang bawat flavor at kung paano ang simpleng itlog ay nagpapasarap ng lasa ng iba't ibang pagkain. Sa pagtatapos ng kanilang tanghalian, nagpasalamat si Mr. Sato sa patuloy na dedikasyon ng pamilya sa kanilang produkto. Your eggs are more than just an ingredient, they're a testament to your family's commitment to quality and care, ani Mr. Sato, bago sila umalis. Habang bumibiyahe pa uwi, puno ng pagmumuni-muni ang pamilya. Nakakamangha kung paano nagbibigay ng impact ang ating mga itlog sa napakaraming tao, sabi ni Lucia. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki at pagkamangha. Totoo tita, ipinapakita nito sa atin na kahit gaano kaliit ang ating mga ambag, maaari pa rin itong gumawa ng malaking pagkakaiba. Dagdag ni Ella, sumasalamin sa natutunan niyang mga aral sa pagpapakumbaba at pagmamalasakit. Ang kwento ni Lucia, Mia, at Ella ay nagtuturo sa atin na ang tunay na yaman ay hindi lamang nasusukat sa material na bagay, kundi sa kalidad ng ating pagkatao at sa epekto ng ating mga gawa sa buhay ng iba. Ang pagiging mapagpakumbaba, pagtutulungan, at pagmamalasakit sa kapwa ay mga pundasyon ng isang masaganang buhay na may tunay na kasiyahan at tagumpay.